Uy, saan ba abot ang 1,000 pesos mo dito sa Banawe? Bakit sa Banawe? Siyempre Chinese New Year na. And this is the Chinatown of Quezon City. Hay mga kaitis! Kasya ba talaga ang 1,000 pesos? Abangan nyo ha! Sabay-sabay tayong magutom! Mainit pa. May seaweeds, tapos may one soy, ang anghang nung bawang, Diyos ko. Wow. Grabe. Yung katamisan niya, trentahin approve. So this is Quezon Avenue. And then, pagpasok mo dito, ito yung Banawe. Ito yung arko ng Banawe. Yan. So, pagpasok mo dyan, marami kang mga pwedeng kainan ng mga Chinese foods na authentic. Ang dami rin kasing Chinese people dito. At ang maganda dyan, maluwag ang kalye ng Banawe as compared sa Binondo. So, kung gusto nyo authentic Chinese foods, okay lang, dito nyo naman subukan kasi ganun din eh. Ano rin, Chinese din naman yung mga nagluluto. So, same-same lang ang recipe. Pakita ko sa inyo yung mga pwede nyo kainan dito. Uy, 1,000 lang budget ko para sa Banawe trip natin. Sana kasya. Tayo natin tipirin. Pag hindi, 1,500 na lang. Bagong luto yan. Magkano na ngayon yan? Ito yung 65 pesos na egg tart. Parang dati 40 lang to eh. Napakainit niya. Oh no! Ayaw matanggal. Ayun, ay Diyos ko, muntik mahulog. Ayan. So as you can see, the texture is so flaky. Parang may leche plan sa ibabaw na may pagka-creme brulee na malutong. Kala mo naman hindi pa naritikman eh, no? Pero hindi, I think it's a good sign to start your food trip here sa Banawe with Lord Stow's famous egg tart. Kasi light, tapos chill lang siya, mura pa, 65 pesos lang. Inip. Grabe. Para siyang leche plan na tostado. Tapos napaka-flaky niya nung kanyang pastry. Super sarap. Hindi nagbago ng quality. Sarap pa din. Yung mga ganyang merienda, dessert, bagay sa kape. Kahit Spanish latte, bagay yan. Kasi nga hindi matamis eh. Tapos, hindi siya sobrang nakakabusog. Ang sarap! What a great way to start the food trip dito sa Banawe, Chinatown of, naglalabay ako, Quezon City. Next naman tayo. So ngayon, ang next na pupunta natin, bandang Amoranto area. Nasa tapat pala ng Starbucks. As you can see, this is the Starbucks and then this is the Muyhong. Tawid tayo. Huwag kang mamamatay ngayon. Dahan-dahan lang ang pagtawid. May pila yan siya. Hello, may lumpia po. Pa-order po. Take-out pa? Apo. Isang klase lang po yan. Nagbe-video ako, okay lang. Okay. Huwag mo lang kong isali, baka Sige. matrak yung lumpia. Seryoso ka ba? Magkano yun? 180 isa pa. 190 isa? Okay. Gano'n na kayo matagal gumagawa niyan? Siguro mga 7 araw pala. 7 araw, kaya pala. Sa una, may wrapper, and then merong lechugas. Tapos, ang dami na. Ay, may sauce. Ano yon? Hot sauce. Okay. Lapit akong konti,
May garlic. Ano yan? Peanut sugar. Peanut sugar. Seaweed. Seaweeds. Okay. Bantoy. Bansoy. Bango. Ano yan? Gander. Coriander. Okay, nakikita mo? Yes. Ay, ang ganda. Ano yan? Yan yung pinakalaman. Gabi. Bilis mo magbalot. Bean. Okay. Ilapit ko lang ng konti dun sa hinahaan. Yan. Sa table 2. Smile. mo. Ang laki niya. Pwede na itong pang lunch. Pwede rin naman po magpa-deliver dito, di ba? Ano po? Saan po tatawag? Viber. May Viber naman. Okay. Sige po. Viber. Yan. Dito lang yan. Opo. Bayad muna ako. Okay. Bayad muna bago baba. Thank you po. So, 180 pesos itong nabili nating lumpia na gawa ni Kuya. Na-vlog ko na to mga 2 years ago, I think. Oh, ang laki! Wow! Laki niya! Oh, at ang bigat. Ang dami niyang pinaglalagay ng mga ingredients. But what I can assure, malinis ang pagkakagawa. Na-witness ko talaga yan siya. Kagatin muna natin siya ng walang sauce. Uy, tingnan mo naman yung laman niya. Siksik na siksik ng gulay, ng mga carrot, ng mga lettuce, tapos parang may konting meat. Sorry na, hindi pa siya vegetarian. Tapos lasang-lasang mo yung parang may tokwa. At ang nagustuhan ko pa sa kanya, may parang tokwa, may hot sauce, mag-garlic. Tapos yung peanuts niya, angat na angat dun sa lasa. Ano siya yung parang, syempre peanuts, it makes everything taste good. So, warning na lang sa mga may allergies. Alam mo, na-enjoy ko na siya, wala pang sauce. Paano pa kung lalagyan natin ng ice candy? Ay, sauce pala to. Yan. So, lalagyan natin ng sauce ang ating lumpia. As you can see, the consistency is so thick. Yan. Ang messy kumain ni Kevin. Tayo natin siya ng may sauce. Kala ko puro tamis lang yung lasa ng sauce niya. Ano siya, yung parang may pagka malapit sa oyster sauce na consistency, na may pagka hoisin, na may pagka peppery. Yun yung gusto ko sa kanya. Hindi siya complex yung sauce, di mo kayang gawin sa bahay. No. May seaweeds, tapos may wansoy, ang anghang nung bawang, Diyos ko. Seriously? Grabe. Fresh kasi yung nilagay nila. Ang sarap nito. 180 pesos, sulit yung pera kasi napakasiksik. Pero magtitipid ka, alam mo, tip ko lang, pwede naman kayong hati. Hati na lang kayo ng jowa mo. Kung may jowa ka. Ang maganda sa Banawe, maraming parking spaces. Gaya nitong Banawe Lifestyle Center. Yan. Bayad ka dyan, may parking dyan. Parang gusto ko yun. Parang modern Chinese, Taiwanese na ano. Na... Oh, diba? Tara punta tayo doon. Kailan tayo tatawid? Ngayon na. Sige. Shasha Padilla. Tabi ng Army Navy. Yung Army Navy ba dito may ano? May lasang Chinese. Third stop natin, Shasha. Shasha Padilla. Shasha na restaurant. Chinese restaurant, bago pa lang. Last year nagbukas 2025. I just ordered 285 pesos na beef brisket noodles. Tama ba? This is just 285 pesos. Ayan. Tapos you can ask for spicy. Pwede rin hindi spicy. Ang laki ng bowl. And what I like about the place is very modern.
yung design. Parang may pouring. Parang meron silang mascot dito. And also, yan, orange vibrant yung colors. Ang ganda kasi ng lokasyon. Main road, kanto, corner lot, tapat ng BDO. Ang sabaw. Diyos ko. Oh, pag hindi ka spicy lover, magugulat ka. Pero habang tumatagal, hindi naman, in fairness, hindi naman naglilinger yung spice niya to the point na paparusahan ka na. I like it. I can tolerate the spiciness of this soup. Beefy pa rin, kahit na spicy, hindi na mamask ng spices yung flavors ng beef. Then ano siya, parang peppercorn, yung ginamit na pampaanghang. Soft noodles. Sarap. Very comforting. Ay! May iklog. Ang galing. Now, tingnan natin kung okay ba yung beef na to. Again, this is beef brisket ha. So, subukan natin kung malambot. Ito yung klase ng baka na dalawang nguyam mo lang durog na. Sa OA sa pagkalambot pala nito. Kaya para beef brisket, talagang walang lokohan. Saya. Next naman na pupuntahan natin, Amoranto area pa rin. This is, napakatagal na nito eh. Na-feature ko na rin to dati sa Facebook, sa TikTok. This is Tasty Dumpling, yung may logo na kulay dilaw. Sikat sila sa sa mga dumpling. Hindi, tsaka sikat sila sa pork chop na giant pork chop. Super dami na artista kumain dito. Personalities, politicians, etc. Dami na yan. Oh. Thank you po. Kuya, meron nung giant pork chop. Ano may rice pa ba yun? Meron tayo with rice. Merong may rice, merong wala. Magkano difference? 190 pork chop lang, mas 235 yung May kanin. Special yung kanin, no? Ayun na lang, yung special na yung pork chop na may special na kanin, 235 pesos. Sige po. Yun lang po. ilang ko. Isa lang. Thank you. So yun lang yung... Ay, opo. So yun lang yung binabalik-balikan ko dito, yung kanilang giant pork chop. Sabi sa'yo worth it pumunta rito. Hindi pa mahaba ang pila. Ano po yan? Ay, may sabaw. Libre to. Libre sabaw. Tingnan mo. Ang dami. Wow. Wala pang sabaw. Tingnan mo. Oh, kulay tubig. Tingnan mo, kulay tubig. Oh. Siyempre, higop na yung sabaw. Buto-buto. Buto-buto with salt. Very, very, very clear. Na simple lang. Ang init. Bagong prito kasi. Manipis lang siya. Pero syempre, nakakagana yung ganyan, yung malalaki. And again, this is just 285. Huh? And again, this is just 235 pesos. Tinan mo. Light butter yung ginamit. May taglay na tamis, tapos may konting pepper na butter din siya. Ang tamis. Parang pasok na pasok sa panlasang Pilipino. Hot. Hati na kayo ng jowa mo. Diba? Sobrang napaka-fair nitong magkain na to. And
Meron pa siyang gulay. Ang konti lang ng gulay. Ito siya, oh. Oh, may coleslaw. Tapos yung kanin niya, ayan, may konting sabaw. Na, ay, sarsa pala. Ano ba ito? Parang toyo. Ayan. We have to know. Ayan. So again, this is the pork chop. Kalahati lang yan. Ayan siya. Ayan yung laman niya, oh. Meats talaga yan siya. Ayan. Hindi mo siya mahalin tulad sa Hotstar. Hindi ah. Kasi manamis-namis yung timpla. Alam mo, buo na yung ano mo, Banawe food trip mo. Yan yung pinaka-rice nyo. Sarap eh. Ano siya, pwede siyang, again, pwede kayo maghati. Yun yung maganda dun eh. Tapos, juicy yung karne. Yan, sarap ng timpla. Uy, bagay ito sa mayo. Mayo ketchup. Busin ko na to. Huwag ka na masyadong manood. Tapos ayan o, may engbitin din dito. Wala nga lang Mr. Ube. Dati sinama ko sa vlog to eh. Maki House. Ayun. Eh parang kanina pa ako umiinom ng sabaw. So iba naman. Ayan. Ang isa sa mga original na halo-halo. Iceberg. Kasama ko si Yorme. Ayun o, si Yorme. Kasama ko. Yorme. Kaya may mga paisda. Kuya, magbe-picture lang ako ha. Yan. Marami rin silang live fish. May pating. Shark fin. Sino dyan yung bat? Ayun! Oh my God! Ayan. Sarap lang maglakad-lakad dito sa Banawe. Safe kasi yung ano niya. Ay! May pa naman. Sarap maglakad sa Banawe. So may pala. Ayan. Dito lang. Malilim, maraming puno. Pag alas 3, alas 4, ayan, okay na dito. Tapos, maganda pa dito, ang daming food choices. Ang daming parking options. Yan yung maganda dyan. Tapos itong lingnam, itong lingnam na to. Naku, 24 hours yan, kaya talagang ang daming tao dyan. At in fairness naman, talagang masarap din naman ang mga foods nila. Kaya na kasi laging available naman na yan sa mall, kaya wag na tayo dyan pumunta. Ayan, 24 hours yan. Ay, may David's Tea House. Malapit sa David's Salon. Ano, isang may-ari nun? Baka nga. Ano apelido ni David? Kala ko Bonibax. Kilala mo yan si David Bonibax? Asawa ni... Wait, ano yun? Sobrang lumang tao na. David Bonibax. David Pomeranz. Pomeranian, ganun. Liching. Naku. Sikat na sikat yan. Liching Tea House. At wala na yatang mas hindi pa sisikat sa Causeway. Yan. Grabe parking dito. Tingnan mo, oh. Sobrang daming tao. Yan. Oh. Daming tao sa ano, Causeway. At ito na yung Z-Square. Yan. Parking options, Z-Square. Skyway. Yan, Causeway. Grabe, sobrang sikat niyan. As in. Yan, undeniably. Talagang ano yan. Dinarayo dito sa Banawe. Ay tara, abot tayo. May Holland din pala dito. So last na pupuntahan natin, nasa Quezon Avenue ang pupuntahan natin. Pero corner Banawe Street pa din. Ito talaga OG, as in OG. So dito yung parking. So this is Mamon Look. Yan.
Mamon look. Sikat sila sa mga mami, Chinese dishes, siopaw. Daming ano dito, masarap na pagkain sa totoo lang. Last stop natin, 100 plus years old na restaurant. Since 1920 pa yan sila dito. May dalawang branches dati. Doon sa may Recto at saka dito sa Quezon Avenue. Pero ito na lang yung naiwan, yung Quezon Avenue. Dito yan sa Corner Banawe. Tapos, merienda ang atake natin today. Dahil busog na tayo kanina pa tayo kumakain sa Banawe. So ngayon, Mamon Look ang pamagat ng store. Talagang siopaw yung pinupush nila dito kasi ito yung nandito sa table na menu. Pero they have bigger options naman if gusto mo ng family platters and sharing. May special siopaw, 130. Tapos merong regular, 110. May bola-bola, 130. May munggo siopaw dessert, 110. May mami, 200 pesos. Pero hindi muna ako nagmami today. Ready? Eh, mainit-init pa. Oh, init. Ang laki ah. Malaki, bagong luto, 130 pesos. Special siopaw. Ano bang laman nito? What makes it special? Sana all special sa kanya. Ooh, ito yung laman niya. Kaya pa siya special kasi may salted egg. Tapos parang shredded yung pork na ginamit dito. Tapos, meron sila ditong special sauce. Try ko muna ng walang special sauce. Malay mo naman, pwede na yun sa special sauce. Try natin. Shredded yung pork, tapos may parang na pepper, manamis-namis. Tapos lumalaban yung salted egg. Tignan natin na may sauce. Ay! Ang bobo ko. Hindi to sauce. Toyo yun. I-undo natin. Ito nga. Hindi yung sauce. Dito na lang ilagay natin. Ang bobo. Patis ba yun? Toyo. Toyo. Ayan na, totoo na. Ito na yung special sauce nila. Yung medyo malapot-lapot ang atake. Sa ganitong pagkakataon, importante yung gamitan mo talaga ng sauce. Kasi na-elevate niya yung flavors. Tapos, para siyang may pagka mas natatanggal niya yung langsa. Tapos, ano siya yung neutralizer ang atake. May konting asim, more on tamis. Ako hindi ako papayag na walang sauce. Ganon yung quality ng kanilang siopaw dito. Mahalaga yung yung sauce niya. Ngayon, anong lasa nung nilagyan ko ng toyo? Kumanta nga. Pwede. Kasi actually, nakatulong talaga yung toyo kasi yung timpla nila dito parang parang senior friendly. Not too salty, not too malinamnam. Kaya ang epekto, nakatulong talaga yung soy sauce. In fairness, yung katangahan natin, may napupuntahan. Ang sarap nito, lalo na kung napakainit. So, ayun lang mga kaitis. Thank you so much sa pagsubaybay. Sa 5 restaurants, may sukli pa tayong 100 something. Mamaya check ko lagay natin dyan sa listahan. Ito yung mga makikita nating mga breakdown of expenses. Kasyang-kasya pala. Busog na busog tayo sa 1,000 pesos dito sa ating Binondo food trip. Hindi, Banawe 2026. And that ends our Banawe food trip. May Chinatown ng Quezon City. Banawe is the key. At dito, masasabi ko, conclusion natin, maluwag. Maraming parking tapos ang daming food choices, mas malinis yung lugar. Not saying wag pumuntang Binondo
Pero may option sa Quezon City. And this is Banawe. Ang dami ring pagkain ditong ma-enjoy nating lahat. And I hope you subscribe to our page. It's a Small World. Hello mga kaitis. Bye mga kaitis. Thank you so much sa pagdaan sa ating video. I hope na marami kayong natutuhan. Alam nyo kung saan mga kakain in the next days na pupunta kayo sa, just in case na you have plans to go back to Banawe. So ayun lang, pinakita ko lang sa inyo some of my favorites. Hindi pa yan kumpleto kasi napakarami talaga mga pagkain dito, mga kainan dito sa Banawe. So yun lang mga kaitis, thank you so much. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para mas, ba't ba ginagawa yun? Para mas updated kayo sa ating mga videos. So yun lang, thank you so much and yun na yun, wala na, yun na talaga. Thank you, bye-bye.